Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 7, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ilang kabahayan sa Davao de Oro natabunan matapos gumuho ang lupa. Hindi bababa sa 7 katao, patay. Sa pagdinig ng Kamara ukol sa prangkisa ng SMNI, Pastor Apollo Quiboloy binalaan kung patuloy na hindi sisipot, posibleng ipakontempt. 3.1% na ang taas ng mga walang trabaho sa bansa. Record low simula 2005. Dagdag sahod sa mga manggagawa, isinusulong naman ng ilang senador. At sa ating balitang showbiz, Blackpink member Lalisa. Bakit nga ba trending ngayon? Magandang gabi pambungad sa ating newscast. 7 katao ang patay habang 31 naman ang sugatan bunsod ng landslide sa isang komunidad malapit sa Minahan sa Maco, Davao de Oro. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Ganito ang kalunos-lunos na sinapit ng mga kabahayan sa paanan ng bundok sa komunidad ng Maco, Davao de Oro. Nawasak at nabaon sa putik ang mga estruktura matapos rumagasa ang baha bunsod ng landslide pasado alas 7 kagabi. Walang bagyo sa bansa ngayon pero walang humpay pa rin ang pag-ulan. Dahilan para gumuho na ang basang lupa sa komunidad ng Minahan. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, nasa 7 katao ang namatay dahil sa insidente. 31 naman ang sugatan habang 48 pa ang hinahanap ng mga otoridad. Sa ngayon, lagpas 700 na ang evacuate papunta sa mas ligtas na lugar. As long as mayroong nangangailangan, nandiyan po yung DSWD sa komunidad at magbibigay po ng tulong. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagtulong sa mga apektadong pamilya. Kahit po magtuloy-tuloy ito, may pondo pa naman po ang ating pamahalaan. May naka-standby po kami sa DSWD na 3.2 billion pang relief operations. Nangako naman ang Apex Mining Company Incorporated na siyang minahan sa komunidad na nakikipag-ugnayan na ito sa mga local officials para sa evacuation ng mga apektadong residente ng Maco. Gayunpaman, limitado lamang raw ang rescue operations na kaya ng kumpanya, lalo't limitado rin daw ang kayang galawan ng rescue team nito dahil sa nakaharang na landslide. Kanina, nagsagawa ng aerial inspection si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang makita kung gaano kalala ang sitwasyon. Sunod-sunod na rin kasi ang landslide at pagbaha sa Mindanao, dala ng shear line at sama ng panahon kamakailan. I think that we are all right in terms of relief. Pero meron na naman tayong nag-landslide, so we have to go back again to rescue, search and rescue. Agad niya ring ipinaalala sa kanyang mga gabinete ang maayos na implementasyon ng mga proyekto ng administrasyon. Gayon din ang pagtutok sa Mindanao at flood-prone areas nito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Bumaba ang naitalang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho sa bansa noong December 2023. Pero dahil sa uncertainty o walang kasiguraduhan sa kanilang trabaho, ang ilan naghahanap pa rin ng mga alternatibong pagkakakitaan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Lalo pang nabawasan ang bilang ng mga tambay na Pinoy sa bansa. Sa pagtataya kasi ng Philippine Statistics Authority, sumadsad pa ang unemployment rate nitong Disyembre nung nakaraang taon sa 3.1%. Pinakamababa simula pa noong 2005. It's December. It's the highest days. Yeah, and yung mga, 'di ba, sa services sector natin, sa mga malls extended, even yung mga bazaars natin nag-extend. So that's one reason. Ibig sabihin, 3 lang sa kada 100 Pinoy na pwedeng magkatrabaho ang walang pinapasukan o negosyo. Katumbas yan ng nasa 1.60 million na Pilipino na unemployed, na mas mababa rin sa 1.83 million na walang trabaho noong Nobyembre. Yung unemployment rate natin na full year 2023 ay nasa 4.3%, and this is higher compared to 2022 na 5.4%.
Tumaas naman ang employment rate sa buwan ng Disyembre na nasa 96.9% o 50.52 milyon kumpara noong Nobyembre na 96.4% o 49.64 milyon. Sa kabila niyan, doble kayod pa rin ang karamihan sa ating kababayan na kailangan pang mag-sideline para magkaroon ng nakabubuhay na kita. Ka-extra rin naman po pag walang pasok, extra po sa mga cater. Oh. Mayroon pa rin extra income. Habang mailan ding nangangambang mawalan ng hanap buhay, gaya na lamang ng 6 years old na jeepney driver na si Tatay Recito oras na gumulong daw ang PUV modernization sa Abril. Siyempre, may pinapakain, apo, anak. May pinaparal pa ko ng itong pasukan, college. Bagamat kaya pang mangamuhan, inaalala niya na baka hindi rin magkasang kikitain. Matitira doon, mga ano lang siguro, lalo na kung malayo ang pasukan mo. Matitira doon, mga 400 plus, ganun. Oo. Ano na yun, tipid na yun. Pero ayon sa datos ng PSA, wala pa naman daw na displaced na jeepney drivers. So wala pa naman na kami nakikitang information na may pagbagsak. And I understand na extend kasi yung ating deadline. No? May increases pa nga tayo dito sa mga drivers. Although yung categories na increases ay TNBS, motorcycle drivers, may dagdag na 82,000. Cars, taxi and van drivers, 82,000 din yung dagdag. Bagamat masaya ang Labor Department sa pagtaas ng bilang na may trabaho, pag-ibayuhin pa nila ang pagpapatupad ng 5-year employment plan na layong ihanda pa ang workforce sa iba't ibang trabaho. Tiniyak naman ng National Economic Development Authority na susuportahan pa nito ang ilang nakahaing panukala sa Kongreso kaugnay sa pagpapabuti at pagsisiguro ng labor welfare para mas umangat pa ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Suportado ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang Senate Bill 2534 na layong umentuhan ng 100 piso ang arawang sahod ng mga manggagawa sa bansa. Ayon kay Villanueva, kung tutuusin, maliit ang dagdag sahod na ito pero kahit paano makatutulong sa kaliwat ka ng taas presyo sa bilihin. Sakaling lumusot ang panukala, magiging 710 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa mula sa kasalukuyang 610 pesos. Bukod naman kay Villanueva, pabor din ng ilang senador sa panukala na makatutulong sa lagpas 4 na milyong minimum wage earners. Isa po itong positibong hakbang upang makamit natin ang pangako ng ating minamahal na konstitusyon na magkaroon ng living wage ang bawat pamilyang Pilipino. Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa publiko hinggil sa mga mystery parcels o yung mga box na walang katiyakan kung ano ang laman. Ayon sa DTI, maikukonsiderang fencing o pagbebenta ng mga nakaw na gamit ang pagbili ng mga mystery parcel. Batay kasi sa anti-fencing law, ipinagbabawal ang pagbili, pag-iingat o pagbebenta ng mga gamit na ganito upang mailayo ang iilan sa pagnanakaw. Sa ngayon, may mga tauhan na ang ahensya upang magmatsyag sa mga social media at maaari raw ipasara ang mga page at group chat na nagbebenta ng mga mystery parcel. Na nabili sa isang valid auction sale ng customs, walang problema yan. Wala tayong nalalabag na batas dyan dahil kung nabili siya sa isang valid auction sale, ako na yung owner nitong mga parcels na to, nitong mga box na to, malaya na ako na ibenta ito sa third party or kung sino man, no? Dahil ako naman talaga yung owner nitong parcel na to. Ngayon, yung pangalawang issue na na-discuss natin, yung mga parcel na nakaw, yung mga pilfered na mga items mula sa mga storage facility or even sa customs kung may nananakawan dyan, yung mga binubutasan na box, tapos ninanakaw yung item, tapos binibenta. Yan yung meron tayong applicable law, itong anti-fencing law. Naghain ng criminal case ang grupong Manibela sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng Department of Transportation. Ayon kay Manibela Chairperson Marval Buena, nilabag umano ng DOTR ang kanilang karapatang pantao dahil sa pagpupumilit na magpakonsolidate para sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Kabilang sa inirereklamo ng Manibela, sina Transport Secretary Jaime Bautista, Office of Transport Cooperatives at Chairperson Ferdinand Ortega, LTFRB Chairperson
Chairperson Teofilo Guadis III at maging si Solicitor General Menardo Guevara. Sa ngayon, hindi pa natatanggap ng DOTR ang kopya ng reklamo. Maraming binayolate ang programa nitong mga opisyal ng DOTR, LTFRB, OTC at kasama na po dito ang Solicitor General na kung saan inabuso tayo, nilabag ang ating mga karapatan, diniprive ang ating kabuhayan. Sa iba pang balita, walang namomonitor na banta sa seguridad ng pagdiriwang ng Chinese New Year ang Quezon City. Ito ang pagsisiguro ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, kasabay ng inaasahang 100,000 katao na dadayo sa lungsod. Sa kabila nito, magpapakalat pa rin ng 200 kapulisan ng QCPD para sa Chinese Lunar New Year celebration ng lungsod simula yan sa Biyernes, February 9. We all know that people are coming in from nearby cities and maybe provinces. Kaya very extensive din yung ating security preparation. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangako ng kanyang administrasyon na pagagandahin pa ang mass transport system sa buong bansa. Sa pagdalo ng Pangulo sa 125th founding anniversary ng Department of Transportation at maging sa ceremonial signing ng ilang kontrata para sa Davao Public Transportation Modernization Project, muli rin nitong kinilala ang kahandaang suportahan at i-develop pa ang Davao Region. Itinuturing din ng Presidente ang naturang proyekto bilang game changer na maaaring gayahin ng iba pang syudad patungkol sa pagtatayo ng public transport system. It is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Davao region. It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve, a mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. There is no better place than this city to renew the pledge that there's no better time than today. Nanindigan ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court sakaling ilabas ito ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa PNP, susundin nila ang unang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labag sa jurisdiksyon ng bansa ang ICC. Hindi rin daw maaaring hulihin ng dating Pangulong Duterte dahil may sariling judicial system ang bansa. Una nang sinabi ni dating PALA spokesperson Harry Roque na mayroon na umanong warrant of arrest para kay Duterte at posible na itong hulihin anumang oras. Kaugnay niyan, tiwala naman si Senator Bongo kay Pangulong Marcos na hindi niya kailanman kikilalanin ang ICC. Ako po'y naniniwala at nagtitiwala sa binitawan salita ng ating kasulukuyang presidente na si President Bongbong Marcos that the Philippine government will not cooperate sa ICC. At nagsalita rin po ang former president na wala nga pong jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. So kung walang jurisdiction at walang cooperation na gagawin ang gobyerno, paano nila arestuhin? Posible nang ipasight in contempt si Pastor Apollo Quiboloy. Yan ang ultimatum ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa patuloy nitong pangiinjan sa pagdinig ng prangkisa ng Sunshine Media Network International. Kinondena ng House Panel ang pagpapakalat ng maling impormasyon ng SMNI at anilay mga walang basihang pagre-red-tag sa mga individual, grupo at organisasyon. Babala naman ni Committee Vice Chairman Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel kung patuloy na hindi sisipot sa hearing si Quiboloy at sakaling maipa-contempt, mag-i-issue sila ng warrant of arrest. I'd like to move that we issue, this committee rather issue a subpoena to Pastor Quiboloy to compel him to be present during the next hearing. And may we remind Attorney Mark Tolentino that after the subpoena, if Pastor Quiboloy does not appear, then we will be constrained to request for a warrant of arrest for him to appear here. Or rather, to
move for a contempt order, and after hindi pa rin siya sisipot, yun na yung warrant. Sa kabila naman ng pagtaas ng kaso ng cybercrime sa bansa, handa ang Commission on Elections sa posibleng pag-atake ng mga hackers sa kanilang tanggapan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, bumuo na sila ng task group para tutukan ng cybersecurity ng poll body. Matatandaang noong barangay at sangguniang kabataan elections, isa ang website ng COMELEC na sinusubukang pasukin ng mga hacker. Dito po talaga kinakailangan ng coordinative efforts among government agencies to prevent hacking, to prevent any attempts para sa ganyang klase, lalo na po na ang COMELEC ang may pinakamalawak na data ng ating mga mamamayan. Limang engineer at air quality specialist mula sa Department of Environment and Natural Resources ang makikipagtulungan sa National Aeronautics and Space Administration o NASA para pag-alalan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at kalapit na lugar. Sa ilalim yan ng Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality. Nakatakdang isagawa ang research ngayong Pebrero 11 hanggang 15. Kasama rin ng Filipino team at ng NASA sa pagsusuri ang South Korea's National Institute Research, University Kebangsaan, Malaysia at Geoinformatics and Space Technology Development Agency. Susunod, lagi ka bang stress? Babala ng eksperto, isa yan sa dahilan ng pagkakaroon ng cancer. At mamaya sa showbiz, na-excite na ba kayo? Blackpink member Laliza, may bago kayang kanta? Tutok lang, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, magpa-annual physical check-up po o screening. Ito ang pagsusumamo ng ilang health advocates ngayong National Cancer Prevention Month. Ayon kasi sa mga eksperto, pwedeng maagapan at maiwasan ng sakit kung iiwasan rin ng risk factors nito tulad ng stress. May Balitang A to Z, si Kim Salinas. 1 in 9 Filipinas will get breast cancer. So kung iisipin mo na sa pangkaraniwang isipan, kung meron kayong mga kaklase na mga babae, sa 9 na kaklase nyo, isa dyan magkakaroon ng breast cancer. Maagang pagpapatingin sa doktor, ito ang paalala ng mga eksperto ngayong National Cancer Awareness Month. Cancer is the 3rd leading cause of death sa buong Pilipinas. And just like the world, by 2050 we will see an 80% increase in the incidence of cancer, and that's because our population is aging. Ayon kay cancer advocate at medical director ng Cancer Care Hospital na si Dr. Manuel Francisco Rami Rojas, mahalaga ang early detection upang maagapan ng sakit. Early detection, pag nakuha ng maaga, pwedeng mabuhay ng matagal miski may breast cancer. Mahirap pag medyo late na ang diagnose. So, importante yung screening. Katulad na lamang sa nangyari na isa ring doktora na nagkaroon ng hindi pangkaraniwang klase ng cancer. Doon sa ultrasound, nakita may malaking bukol agad. 9.5 cm ang bukol. Una, ang tingin, nasa liver ko. Nag-CT scan ako, doon nakita na sa adrenal gland pala siya. Ayon kay Dr. Stella, ang sanhi ng ganitong kanyang sakit ay mula sa stress. For the longest time, I was so stressed. Siguro isang factor din yun. Kasi yung adrenal gland na tinamaan ng cancer sa akin, yan yung gland natin, maliit lang yan on top of the kidney. Na yan yung, kaya natin nakakaya yung mag-handle ng mga stress. Diyan nanggagaling yung mga stress hormones Ang good news, nasa 30 hanggang 50% ng mga cancer ay pwedeng maiwasan kung iiwasan rin ang mga risk factor. Tobacco, smoking, alcohol, physical inactivity, dietary factors. Gayunpaman, malaking balakid pa rin sa mga pasyente ang mataas na presyo ng pagpapagamot at ang kakulangan ng sistema ng healthcare ng Pilipinas. Kaya panawagan ng cancer advocates, kailangan taasan natin
ang gastos ng gobyerno, ng private sector on healthcare. Kulang na kulang pa. So I think that's it. It's underinvestment in healthcare. Hindi madali ang magkaroon ng sakit na cancer, pero pwede itong mapagtagumpayan. At kung may maiiwan mang itong aral, ito ay ang mas malakas na tiwala sa Panginoong may kapal. Kahit na gaano ka kayaman, kahit na gaano ka ka-influential, kahit na gaano pa karami yung mga taong nakapaligid sa'yo, pag dumating yung oras na yun, kay Lord ka lang kakapit. Para sa Balitang A to Z, Team Salinas. Kasado na ang 20 pisong dagdag sahod sa agriculture at non-agriculture workers sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ilalim ng order ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board, dapat magkaroon ng hindi bababa sa 600 pisong sahod kada buwan ang mga empleyado sa naturang sektor. Samantala, lumagda na sa Memorandum of Agreement ang Commission on Elections at PhilInvest Malls para sa paglulunsad ng Register Anywhere program. Para yan sa pagsisimula ng pagpaparehistro ng mga botante para sa 2025 elections na magsisimula sa February 12. Agarang lumipad sa United Kingdom si Prince Harry mula yan sa California matapos malamang na-diagnose na may cancer ang ama na si King Charles III. Inaasahang gagampanan nito ang ilang trabaho ni King Charles habang sumasailalim sa paggamutan. Una na rin sinabi ni Prince Harry na kahit may hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang mag-ama, hindi niya ito pababayaan. Balik bansa na si Gilas naturalized player Justin Brownlee. Ito'y para naman sa pagsabak ng manlalaro sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sinabi ni Brownlee na karangalan niyang maglaro sa FIBA sa ilalim ng bandera ng Pilipinas. Unang makakaharap ng Gilas sa February 22 ang Hong Kong, nasusundan naman ng Chinese Taipei. Sa aming pagbabalik, Blackpink member Laliza may sorpresa sa mga fans. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Trending sa social media platform na X ang Blackpink member na si Liza dahil sa IG story niyang coming soon. Excited ang fans sa posibleng bagong kanta na ilalabas ng K-pop idol. Nakalagay din sa naturang post ang petsang February 8, 2024. Matatanda ang 2021 pa nang ilabas nito ang mga kantang La Liza at Money. Seryoso palang career ang pagkanta sa videoke, pero paano kung may nanghihimasok sa feel na feel mong pagbirit? Magpapadistract ka ba o magpapatuloy? Narito ang nakaka-good vibes na video. Kung kayo ay kwentong kakaiba mo, kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group ng Balitang A to Z and panoorin ang replay ng ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Richard Bach. Ayon kay Bach, walang sakuna na hindi maaaring maging biyaya. Wala ring biyaya na hindi posibleng maging sakuna. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!